Dominant Protector. Credit to the author. 1088-94. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sacred King Earth Ghost, hayaan mo akong tulungan ka. Biglang huminto ang Sacred King Earth Ghost sa paghiwa ng kristal at nang inig nang marinig niya ito. Si Francis. Ang Sacred King Earth Ghost ay may komplikadong ekspresyon at hindi alam kung ano ang gagawin. Siya ay labis na bigo. Mayroon lamang isang maliit na tipak ng kristal, ngunit siya isang sagradong hari ay hindi man lang masira ito bago siya matagpuan ni Francis. Francis, ano ang gusto mo? Naging malungkot ang ekspresyon ng Sacred King Earth Ghost habang direktang nagtanong. Ang pagdating ni Francis ay hindi nakakuha ng atensyon ng sinumang iba pang eksperto. Kung tutusin, masyadong malaki ang lugar, at dahil magkaiba at napakalakas ang mga batas dito, halos 10 tao lang ang naroroon. Ang ilan ay nakahanap na ng sarili nilang kapalaran habang ang iba ay naakit sa labanan ng 2 demigod sa langit. Gusto ko ang prutas sa harap mo. Matapat na sagot ni Francis. Huwag mo nang isipin iyon. Agad na sabi ng Sacred King Earth Ghost. Kahit na nag-iingat siya kay Francis, ang Sacred King Earth Ghost ay handang ipusta ang lahat para sa dilaw na prutas na ito. Huwag magpanik. Kung ibabangon natin ang atensyon ng sinuman, ang prutas na ito ay maaaring malapit ng mapabilang sa mga demigod. Sabi ni Francis na may mahinang ngiti, at agad na tumigil ang Sacred King Earth Ghost sa pag-atake sa manipis na piraso ng kristal. Kahit na kaya niyang putulin ang kristal, hindi magiging kanya ang prutas na ito maliban na lang kung ma-install niya si Francis sa sandaling makuha niya ito dahil magkakalat lang si Francis ng balita tungkol dito, at hindi niya ito mapoprotektahan. Ito ay pareho para kay Francis. Kung nakuha ni Francis ang prutas ngunit hindi ma-install ang Sacred King Earth Ghost, ang Sacred King Earth Ghost ay magpapakalat ng balita, at hindi rin mapoprotektahan ni Francis ang prutas na ito. Naniniwala ang Sacred King Earth Ghost na alam din ni Francis ang loika na ito. Anong gusto mo? Tanong ng Sacred King Earth Ghost. Maaari tayong magbahagi ng prutas. Bagamat talagang gusto ni Francis ang buong prutas, alam niya na ito ay malabong mangyari. Kahit na kinuha ni Francis ang God-slaying arrow at pinatay ang Sacred King Earth Ghost, maaakit nito ang atensyon ng iba. Higit pa rito, ang God-slaying arrow ang pinakamalaking card ni Francis sa ngayon. Kung gagamitin niya ito, hindi na mangangahas si Francis na manatili sa bangkay ng Diyos. Hatiin mo. Ang Sacred King Earth Ghost ay may pangit na ekspresyon. Isa siyang sagradong hari, at siya ang unang beses na nakahanap ng prutas na ito, ngunit ngayon kailangan niyang hatiin ito sa isang maagang yugto ng Sacred Lord. Hindi niya ito matanggap, ngunit ito lang ang paraan na posible kung hindi ay wala siyang makukuha. Bagamat kinasusuklaman ng Sacred King Earth Ghost si Francis, talagang gusto niya ang prutas na ito. Kung ang kalahati ng prutas ay nagpapahintulot sa kanya na hawakan ang domain ng mga Diyos, magiging simple lang na patayin si Francis pagkatapos. Mabuti. Sumangayon ang Sacred King Earth Ghost sa mungkahi ni Francis. Ang kalahati ng prutas ay mas mabuti kaysa wala. Tatakpan kita. Kunin mo ang prutas. Sinabi sa kanya ni Francis ang plano. Ang dalawa sa kanila na magkasamang umaatake sa prutas ay tiyak na makakatawag ng atensyon ng iba pang mga eksperto, at ito ay magiging mas mahirap. Oo naman. Tumigil sandali ang Sacred King Earth Ghost bago tumawa. Hindi mapalagay ang Sacred King Earth Ghost kung siya ang magbabantay habang kinukuha ni Francis ang prutas. Pagkatapos magsimula, parami ng parami ang mga taong papasok. Malungkot ang mga mata ni Francis habang nakatingin sa pasukan kung saan pumasok ang 2 pang Sacred Lords. Ang mga Sacred Lords na nahimete sa labas ay unti-unting bumabawi sa kanilang kamalayan, at marami pang grupo ang dumarating sa tabi ng kristal na papasok. Bagamat mahigit 100 tao lang ang naroroon, malapit na itong mapuno. Kung hindi nila mabilis na kinuha ang prutas, malapit nang matuklasan sila ng ibang mga eksperto, at ang lahat ay mauuwi sa isang magulong labanan. Lumayo si Francis mula sa Sacred King Earth Ghost at sumandal sa napakalaking baging habang sinisimulan niyang maunawaan ang layunin na tumutulo mula rito.
Dahil siya ang cover, halatang lumikha si Francis ng napakaraming ingay para matakpan ang kaguluhan ng pagputol ng kristal ng Sacred King Earth Ghost. Weng! Ipinalibot ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts technique at naglabas ng isang surge of intent sa dimensyon upang maramdaman ang kawalang galang at puwersang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang lahat ng natutulog na layunin sa hangin ay inilipat ni Francis. Isang madilim na pulang whirlpool ang nagsimulang dahan-daang umikot sa paligid ni Francis habang ang kapangyarihan ng invisible intent ay sumanib sa kanyang kaluluwa. Anong malakas na layunin? Si Francis ay ganap na nag-concentrate at nag-circulate ng soul recovery divine technique sa parehong oras. Ang isang hindi tao na Sacred Lord na medyo malapit kay Francis ay natigilan bago nagsimulang tumawa ng malamig. Talagang ayaw mabuhay ng brat na yun, no? He's absorbing all the intent in a frenzy. Ang iba pang mga Sacred Lords ay nagpalipat-lipat ng kanilang soul intent upang harangan ang kapangyarihang ito dahil ang layunin ay masyadong malakas at malalim. Ang isa ay hindi maaaring hindi pumasok sa pag-unawa, at makakalimutan nila ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo. Sigurado akong hindi na makakaalis dito ang brat na ito. Natawa ang isa pang Sacred Lord nang makita nila ang mga kilos ni Francis. Ang kasalukuyang mga aksyon ni Francis ay kapareho ng isang hari na kumakain ng mahahalagang halamang gamot para sa mga Sacred Lords. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang hari. Talagang hindi siya takot sa kamatayan, di ba? Pero mas maganda sa ganitong paraan. Natawa ang Sacred King Earth Ghost sa mga aksyon ni Francis. Kung ang kamalayan ni Francis ay hindi sinasadyang nahulog sa mapanglo na layunin at tuluyang nakatulog, kung gayon ang prutas ay magiging kanya at siya lamang. Bilang pinagmulan ng lahat, malinaw na alam ni Francis kung gaano kaitekot ang layuning ito, ngunit sa parehong oras, nagawa niyang mabilis na maunawaan ang ganap na mga bagong batas at layunin. Ang kapangyarihang ito ay tumulong sa pagpino sa kaluluwa ni Francis habang ang isa pang bahagi nito ay nagpapataas ng lakas ng kanyang sagradong kapangyarihan. Sa isang tiyak na sandali, inactivate ni Francis ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang Lightning Soul Body upang gawing mas maliksi ang kanyang kaluluwa at mapataas ang antas ng kanyang pangunawa. Siyempre, habang naglilinang, papansinin din ni Francis ang nangyayari. Nakulong ang dalawang demigod sa matinding sagupaan dahil sa bunga. Ito ay dahil dito na hindi maraming mga eksperto ang nangahas na maghanap ng mga kayamanan sa kalangitan. Demigod Withered Breath, nakakakuha tayo ng kalahati ng prutas bawat isa o kung hindi, wala sa atin ang makakakuha ng anuman. Nagbanta si Demigod Arcane Void. Kahit na siya ay bahagyang mahina kaysa sa Demigod Withered Breath, hindi niya kailangan na talunin siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay abalahin at abalahin siya. Demigod Arcane Void, nagkaroon ka ng pagkakataon na makahanap ng ibang kayamanan dito, ngunit ngayon ay hindi na. Biglang nagliwanag ang malabong mata ni Demigod Withered Breath. Napahinto sandali si Demigod Arcane Void at naramdamang may mali. Ang Sky Suspension Palace ay dating pinuno ng Cultivation World sa Great Gunlord Dynasty, ngunit nagsimulang umangat ang Grand Imperial Hall, at bumuo sila ng Lord Dynasty na may kombinasyon ng maraming iba pang puwersa, kaya bumagsak ang Sky Suspension Palace. Gayunpaman, kahit ngayon, ang Sky Suspension Palace ay isang 4-star power at ang numerong 2 puwersa sa Great Gunlord Dynasty. Ang kanilang pundasyon ay sapat na upang makipagkumpetensya laban sa Grand Imperial Hall kung gusto nila. Weng! Sa isang tiyak na sandali, isang lumang puting guwantes na natatakpan ng kakaibang anting-anting ang lumitaw sa payat na kanang kamay ni Demigod Withered Breath. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit ay nanginig at nagsimulang magtipon sa sandaling lumitaw ang glove na ito. Ang mga sinag ng puting liwanag ay pumuno sa hangin at bumuo ng isang higanteng kuko na nagbigay ng aura na maaaring sugpuin ang langit at lupa. Substandard na sandata ng Diyos Mark of Heaven. Nanlaki ang mga mata ni Demigod Arcane Void. Kung ang isang demigod ay may substandard na god item, ang kanilang battle power ay tataas ng hindi bababa sa 40 hanggang 50%. Kahit na si Demigod Arcane Void ay isang demigod din, wala siyang substandard na item ng Diyos. Matapos ilagay ang Mark of Heaven, ikinaway ni Demigod Withered Breath ang kanyang kanang kamay, at isang pagsabog ng puting liwanag ang tumama patungo sa Demigod Arcane Void. Sa isang iglap, ang langit mismo ay tila napunit.
Ang lakas mula sa pag-atake ay sapat na upang mabigla ang mundo. Hindi maganda. Agad na naglabas si Demigod Arcane Void ng isang defensive heaven-grade weapon at sinunog ang isang maliit na tipak ng kanyang divine power habang gumagamit ng isang defensive secret technique. Ring ng langit at lupa. Ang walang limitasyong itim na liwanag ay lumitaw sa paligid ng Demigod Arcane Void at bumuo ng isang itim na hadlang. Ang ilan sa mga Sacred Lord sa ibaba ay agad na nataranta habang pinapanood nila ang isang demigod na gumagamit ng substandard na sandata ng Diyos. Ang iba pang mga Sacred Lord na nakauunawa sa layunin ay naantala din ng matinding kapangyarihang ito. Ang kapangyarihan ng isang kumpletong substandard na sandata ng Diyos. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Ang mga demigod lamang ang maaaring gumamit ng buong kapangyarihan ng mga sandata ng substandard na Diyos. Kapag nagkaroon sila ng isa, ang kanilang lakas labanan ay isang buong antas na mas mataas. Sa wakas ay napanood ni Francis ang isang sagupaan sa pagitan ng mga demigod, ngunit ang pag-unawa sa layunin dito ay higit na kapaki-pakinabang. Sa maikling panahon lamang, tumaas ang soul intent ni Francis. Gayunpaman, ito ay naging malabo sa parehong oras, na para bang siya ay malapit ng mahulog sa mga bundok, sa langit, sa buong langit at lupa na nilikha ng layuning ito. Ang layunin dito ay masyadong malakas. Ang mga normal na Sacred Lord ay mawawalan na ng malay kung gagawin nila ang ginawa ni Francis. Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang nagsimulang umikot at nagbigay ng maningning na liwanag, na para bang ito ay isang gawa ng sining. Matapos iikot ang espiritual na mata ng Diyos, agad na naging malinaw ang isip ni Francis, at naiintindihan niya ang layunin sa mas mabilis na bilis. Weng! Ang kaliwang mata ni Francis ay naglabas ng mahinang gininto ang liwanag na nakatulong sa kanya na magkaroon ng karagdagang pangunawa sa mga batas at elemento. Whoosh! Naramdaman ni Francis na parang ang kanyang kamalayan ay ganap na sumanib sa dimensyong ito, at malinaw niyang naramdaman ang kapangyarihan ng kalikasan. Napakalakas ng soul intent ng brat na ito. Ang Sacred King Earth Ghost ay hindi masyadong malayo kay Francis, at siya ay natigilan. Bagamat ang atensyon ng karamihan sa mga tao ay naaakit ng labanan sa pagitan ng mga demigod, malinaw na nararamdaman ng Sacred King Earth Ghost ang kasalukuyang estado ni Francis. Matapos gamitin ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos, ang isip ni Francis ay hindi normal na malinaw, at sinimulan niyang suriin muli ang sitwasyon sa labas ng mundo. Ang Demigod Arcane Void ay hindi nakalaban ni Demigod Withered Breath, kaya siya ay ganap na nasa depensiba, ngunit ang Demigod Withered Breath ay walang nagawa kay Demigod Arcane Void sa loob ng maikling panahon. Hinayaan ni Demigod Withered Breath na umalis si Demigod Arcane Void, pagkatapos ay ginamit ang Mark of Heaven para atakehin ang prutas. Ang Demigod Withered Breath ay magiging depensa lamang mula sa opensa kapag umatake si Demigod Arcane Void. Itinuon niya ang halos lahat ng kanyang atensyon sa prutas. Basag! Agad na lumaki ang mga bitek sa kristal na shell ng pulang prutas. 1089. Hindi alam ni Demigod Arcane Void kung ano ang gagawin matapos makitang lumalaban si Demigod Withered Breath. Kung magagawa ni Demigod Arcane Void na ipagtanggol laban sa Demigod Withered Breath at sa kanyang substandard na sandata ng Diyos, malinaw na magagawa rin ito ni Demigod Withered Breath. Basag! Nagsimulang lumaki ang mga bitek sa kristal ng pulang prutas. Si Demigod Arcane Void ay labis na naiinip, ngunit wala siyang magawa. Dalawa lang ang hindi tao na Sacred Kings na naroroon, at hindi sila nang ahas na tulungan si Demigod Arcane Void dahil mas marami pang mga ekspertong tao ang naroroon. Ang Demigod Arcane Void ay hindi kasing lakas ng Demigod Withered Breath. Napagtanto ni Francis. Malinaw na may pagkakaiba rin sa lakas sa pagitan ng mga demigod, at bilang Grand Elder ng Sky Suspension Palace, si Demigod Withered Breath ay isang eksperto lamang sa ibaba ng Demigod Dragon Emperor ng Grand Imperial Hall. Kung walang aksidente, ang pulang prutas na iyon ay pag-aari ng Demigod Withered Breath. Dahan daw ang sabi ni Francis sa sarili bago ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Sa sandaling ito, si Angelica ay naglilinang sa isang sulok. May isang jade tablet na may maraming singsing sa dingding na kristal sa likod niya. Ang mga singsing na ito ay dahan-daang gumagalaw at nagbigay ng mahinang banal na aura na sumanib sa katawan ni Angelica. Weng!
Ang walang kamali-mali na katawan ni Angelica ay kumikislap na may mahinang lilang liwanag na naging sanhi ng lahat ng Heaven Earth Yuan Chi sa malapit na mabilis na sumanib sa kanyang katawan. Divine Aura. Isang late-stage na tao na Sacred Lord na malapit kay Angelica ay natigilan, ngunit alam niya ang pagkakakilanlan ni Angelica at ang kanyang kadugo, kaya hindi niya ito ginulo. Sa hitsura nito, si Angelica ay nakahanap ng kanyang sariling kapalaran. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang spiritual race bloodline ni Angelica ay sobrang sensitibo sa Heaven Earth Yuan Chi. Bagamat hindi niya mahukay ang kayamanan sa mga kristal na pader, ang kanyang spiritual race bloodline ay naaabsorb pa rin ang enerhiya mula sa Crystal Jade Stone Tablet sa mga dingding. Ang Jade Stone Tablet na ito ay malamang na nauugnay sa spiritual race sa ilang paraan. Pagkatapos ay ibinaling ni Francis ang kanyang mga mata sa direksyon ni Godfrey. Ang ikinagulat ni Francis ay nakahanap si Godfrey ng isang lugar kung saan maaari niyang pagsamahin ang kanyang pundasyon at lumikha ng isang clone. Biglang tinapos ni Godfrey ang kanyang cultivation, at ang kapangyarihan ng kanyang Little World Projection ay nawala, na nagpapakita ng isang clone na hindi pa ganap na nagagawa. Evil God Mental Thought Body, ipaubaya ko sa iyo. Naiinip na sabi ni Godfrey, at isang kulay lila at kulay dugo na figure ang kumislap mula sa katawan ni Godfrey habang ang bahagi nito ay pumasok sa hindi kumpletong clone. Kekeki, simulan na natin. Ang mga mata ng clone ni Godfrey ay kumikislap na may kakaibang liwanag na kulay lila at dugo habang nagpapakita ito ng isang masamang ngiti. Ang clone ni Godfrey ay hindi pa kumpleto at kulang ng maraming intent, ngunit bahagi ng Evil God Mental Thought Body's intent ang pumasok sa clone at sumanib sa clone, pagkatapos ay naglabas ng malakas na pinagmumulan ng mental energy. Boom! Pagkatapos ay inatake ni Godfrey at ng kanyang hindi kumpletong clone ang higanteng bato kung saan sabay na nililinang ni Godfrey. Maaaring makita ng isa na mayroong kasing daming bitek sa kristal na inatake ni Godfrey at ng kanyang clone, at sa loob ng mga bitek ay may isang itim na prutas. Ang itim na prutas na ito ay nagbigay ng zero light. Iba ito sa mga matingkad na prutas sa mga baging. Bam! Si Godfrey at ang kanyang clone ay parehong gumamit ng tipak ng divine power. Ang pangunawa ni Godfrey ay tumaas ng husto pagkatapos pumunta dito, kaya ang kanyang pangkalahatang lakas ay tumataas ng napakabilis. Sinuri ni Francis. Higit pa rito, kinokontrol ng Evil God Mental Thought Body ang clone. Ang ibang mga eksperto ay nakatutok din sa ilang mga kristal, tulad ng ginawa ni Godfrey. Ito ay dahil napagtanto nila na may mga sandata o kayamanan sa loob ng mga kristal, ngunit dahil nakaharang ang mga kristal sa aura, walang nakatitiyak kung anong uri ng bagay ang nasa loob. Ang layunin ni Francis ay biglang nakaramdam ng kakaibang kaguluhan. Ito ay isang bagay na tanging si Francis lamang ang nakadarama. Munting pas ang magnanakaw. Lumingon si Francis sa posisyon ng maliit na pas ang magnanakaw. Sa sandaling ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakatago sa hangin. Hindi ito nakikita ng mga normal na tao. Sa harap ng maliit na pas ang magnanakaw ay isang malaking batong kristal. Weng! Isang manipis na layer ng gintong liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Francis habang nakikita niya ang lahat. Sa sandaling ito, nakita ni Francis kung ano ang nasa loob ng higanteng bato sa harap ng maliit na pas ang magnanakaw, isang maikling itim na talim at isang kristal na kulay lila at dugo. Nakikita lamang ni Francis ang isang kulot na simbolo sa maikling talam, at ang kristal na kulay lila at dugo ay konektado sa ilalim ng kristal na bato, na parang konektado ito sa isang uri ng kapangyarihan. Ano ang gusto ng maliit na magnanakaw na pusa? Naguguluhan si Francis. Alam niyang ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakatutok sa maikling itim na punyal at sa kristal na kulay ube at dugo, ngunit pareho silang nasa pinakagitna ng higanteng kristal na bato. Walang mga bitek sa kristal. Kahit na higit sa 100 demigods ang magsama-sama, hindi nila malalampasan ang higanteng kristal na batong ito. Meow! Ibinuko ng munting pas ang magnanakaw ang bibig. Si Francis lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw. Isang pagkakataon lang. Bulong ni Francis, ngunit hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Isang palihim na kulay pilak na kulay abo na daloy ng liwanag ang biglang lumitaw mula sa nakatagong katawan ng maliit na magnanakaw na pusa.
Ang liwanag na ito ay umikot sa paligid ng maliit na pasang magnanakaw, at nakita ni Francis na ang figure ng maliit na pasang magnanakaw ay naging mas malinaw, na para bang ang stealth technique nito ay agad na naging mas mahusay ng ilang beses. Mula sa pananaw ni Francis, ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi na lamang nagtatago sa kalawakan. Ito ay sumanib sa mga batas mismo. Kung hindi gagamitin ni Francis ang kanyang kakayahan sa ginintoang mata, hindi niya mararamdaman ang pag-iral ng munting pasang magnanakaw. Madarama lamang niya ang lokasyon ng maliit na magnanakaw na pusa sa pamamagitan ng kontrata ng espiritual na alagang hayop. Ang maliit na pasang magnanakaw ay naging invisible at malumanay na kumislap pasulong ng walang bakas. Sa susunod na sandali, napagtanto ni Francis na ang maliit na pasang magnanakaw ay pumasok sa kristal. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nakaupo sa kristal na kulay lila at may dugo, at ang kaliwang kuko nito ay dumapo sa maikling itim na talam. Paano ito posible? Si Francis ay lubos na natigilan at halos lumabas ng pag-iisa. Ano ito? Tumingin ang Sacred King Earth Ghost sa higanteng kristal na tinitingnan ni Francis, ngunit wala siyang makita. Napatingin si Francis sa Sacred King Earth Ghost. Hindi pa rin niya nagawang sirain ang tipak ng kristal, ngunit iyon ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred King Earth Ghost ay hindi maaaring umatake ng walang ingat tulad ng demigod withered breath sa kalangitan. Para mapigilan ang iba na mapansin, kinailangan ng Sacred King Earth Ghost na maingat na atakehin ang kristal at hindi ng ahas na gumamit ng sobrang lakas. Bukod pa rito, hindi masyadong maraming oras ang lumipas mula nang magsimulang magtrabaho ang dalawa. Hindi nag-abala si Francis sa Sacred King Earth Ghost. Muli niyang nilinggan ang munting pasang magnanakaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay kahit papaano ay nakapasok sa higanteng kristal. Gayunpaman, ang katawan ng maliit na magnanakaw na pusa ay hindi makagalaw, ito ay ganap na naipit sa higanteng kristal na bato. Ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay lumingon kay Francis. Bagamat hindi ito makapagsalita, naramdaman ni Francis ang gustong sabihin ng maliit na pasang magnanakaw. Nagpapakita ito kay Francis. Isang madilim na liwanag ang lumitaw mula sa katawan ng maliit na pasang magnanakaw at dumaloy ang maikling itim na talim sa kaliwang paa nito. Weng! Ang kulot na simbolo sa maikling itim na talim ay agad na nagbigay ng kulay pilak na ilaw. Mas mabuting mag-ingat ka kung hindi ay tuluyan kang mapadpad doon. Nagmura si Francis. Napagtanto niya na muli niyang minamaliit ang maliit na pasang magnanakaw. Hindi niya inaasahan na nagtatago ito ng napakalakas at misteryosong kasanayan. Ang moldite na alagang hayop na ito ay hindi kailanman nag-isip tungkol sa kung ano ang magagawa nito para sa kanyang amo at sa halip ay nag-isip lamang para sa kanyang sarili. Ang maikling itim na talim na gusto ng maliit na pasang magnanakaw ay tiyak na hindi simple. Kailangang malaman ng isa na ang maliit na pasang magnanakaw ay mayroon ng Shadow Kill Imperial Dagger at ang Dark Golden Dragon Snake Whip. Ang munting pasang magnanakaw ay sumulyap kay Francis at nagpadala sa kanya ng mensahe. Noon lang lumambot ang ekspresyon ni Francis. Pagkatapos ay tumango si Francis at sumang-ayon sa plano ng maliit na pasang magnanakaw. Lumingon si Francis sa pasukan. Isang kabuoang 7 numero ang lumitaw. Ang 7 ito ay ang Sacred King Feather Spirit, Sacred King Mubay, at ang grupo ng Sacred King Greenlight. Francis. Naramdaman agad ng Sacred King Mubay ang pag-iral ni Francis. Kung tutuusin, ang posisyon ni Francis ay lubhang kapansin-pansin, at siya ay nagradiated ng isang malakas na mental energy disturbance na bumagsak at bumaling sa intent of heaven and earth. Late na tayo. Nakuha na ang mga kayamanan na madaling makuha. Dapat natin siyang patayin ngayon din. Ininspeksyon ng Sacred King Feather Spirit ang kanyang paligid bago sinabi. Tara na. Ininspeksyon din ng Sacred King Mubay ang kanyang paligid at sumang-ayon sa Sacred King Feather Spirit. Bagamat gusto ng ibang mga Sacred Lords na makahanap ng mga kayamanan o linangin, hindi sila nang ahas na labanan ang 3 Sacred Kings. Whoosh! Whoosh! Sa kabuuan, 7 tao ang kinasuhan kay Francis. Sacred King Earth Ghost, ang mga taong iyon mula sa Grand Imperial Hall ay sumusugod sa amin. Kailangan mong ihinto at gambalain sila sa akin. Nagmensahe si Francis sa Sacred King Earth Ghost. Ano? Sinaktan mo pa ang Grand Imperial Hall.
Hindi nakaimik ang Sacred King Earth Ghost, ngunit tama ang sinabi ni Francis. Kinailangan nilang gambalain ang mga ito kung hindi ay malantad ang prutas. Francis, wala kang matatakbuhan sa oras na ito. Ngayon, mamamatay ka. Ang Sacred King Feather Spirit ay nagpahayag ng isang bastos ng ngiti habang siya ay sumisingil. Hu! Agad na tumigil si Francis sa paglilinang at nagsimulang lumipad sa malayo. Ang 7 upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall ay agad na nagsimulang humabol sa kanya na tila ba desidido silang patayin si Francis. Biglang lumitaw ang Sacred King Earth Ghost pagkatapos idirekta ni Francis ang 7. Maaari ko bang itanong kung bakit hinahabol ni na Brother Feather Spirit at Brother Mubay si Little Friend Hanford? Biglang nagtanong si Sacred King Earth Ghost, at ang mga mula sa Grand Imperial Hall ay agad na napalingon at napatingin sa Sacred King Earth Ghost na may pagtataka. Alam nila na may alitan sa pagitan ng Earth Demon Cult at Hall of Gods, ngunit ang Sacred King Earth Ghost ngayon ay nagsasalita para kay Francis. Ganito ito. Nang dumating ang team ko, nagsanib puwersa kami sa grupo ni Francis para makuha ang mga kayamanan. Kailangang magpaliwanag ng Sacred King Earth Ghost. Siya at si Francis ay talagang nagtutulungan para sa prutas, ngunit ang Sacred King Earth Ghost ay ang Grand Elder ng Earth Demon Cult, at ang Earth Demon Cult ay isa sa mga nangungunang puwersa ng demonic Dao sa Great Gunlord Dynasty. Higit sa lahat, kaalyado sila ng Nine Darkness Palace. Habang ang 3 Sacred Kings na ito ay mga upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall, hindi nila kinakatawan ang mga demigod ng Grand Imperial Hall, at hindi sila kumilos ng napakalakas sa Sacred King Earth Ghost. Sacred King Earth Ghost, bina-blackmail kami ng brat na ito na si Francis, mga miyembro ng Grand Imperial Hall, at siya ang salarin sa likod ng pagkamatay ng 13th Prince. Dahan daw ang sinabi ng Sacred King Feather Spirit sa Sacred King Earth Ghost tungkol sa mga krimen ni Francis. Naniniwala siya na, hanggat ipinahayag nila ang kanilang pagiging mapagpasyahan na patayin si Francis, ang Grand Elder ng Earth Demon Cult ay Otres. Gayunpaman, sa sandaling ito ay walang pakialam si Francis sa kung ano ang pinag-uusapan ng mga miyembro ng Grand Imperial Hall sa Sacred King Earth Ghost. Sa halip, hinati niya ang bahagi ng kanyang kamalayan upang siyasatin kung ano ang ginagawa ng maliit na pas ang magnanakaw. 1090. Sa sandaling ito, ang katawan ng maliit na magnanakaw na pusa ay ganap na naipit sa kristal at hindi makagalaw, ngunit isang madilim na kulay pilak na kulay abo na daloy ng liwanag ang dumaloy mula sa katawan nito at pumasok sa maikling itim na punyal sa pamamagitan ng mga paa nito. Weng-weng. Ang kulot na simbolo sa maikling itim na punyal ay kumislap ng pilak at naging mas maliwanag. Sa isang tiyak na punto, ang maikling itim na dagger ay bahagyang nanginginig sa loob ng kristal. Agad na natigilan si Francis. Kahit na ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakapasok sa kristal, hindi ito makagalaw, ngunit ang maikling itim na talim ay nagawang manginig ng bahagya. Ang masikinagulat ni Francis ay ang kristal sa paligid ng maikling itim na talim ay agad na hiniwa. Kailangang malaman ng isa na ang mga kristal sa bangkay ng Diyos ay naglalaman ng pisikal na puwersa at banal na kapangyarihan ng Diyos. Kahit na ang mga demigod ng kontinente ay magsama-sama, hindi nila ito masisira. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang bahagyang panginginig lamang mula sa maikling itim na talim ay maaaring maputol ang kristal, at ngayong naputol na ang mga kristal, ang mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa ay nakahawak sa maikling itim na talim. Ang sumunod na nangyari ay naging sanhi ng tuluyang hindi makapagsalita ni Francis. Hinawakan ng maliit na pas ang magnanakaw ang maikling itim na talim at nilagyan ito ng mahinang kapangyarihan, at nabuo ang isang maliit na butas sa higanteng batong kristal. Miyaw-miyaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumalaw sa maliit na butas ng may pag-ibig, pagkatapos ay hinaplos ang maikling itim na talim ng may pagmamahal. Ang sandata na nakuha ng munting pas ang magnanakaw ay tila madaling maputol ang mga kristal. Hindi ba't nangangahulugan iyon na makukuha ko ang alinman sa mga kayamanan sa lugar na ito na gusto ko? Si Francis ay lubos na hindi makapaniwala. Ang bangkay ng Diyos ay naglalaman ng mga kayamanan na maaaring magpabaliw sa sinuman, ngunit lahat sila ay nakulong sa loob ng mga kristal.
Maging ang mga demigod ay walang magawa sa mga kristal na ito, ngunit sa sandaling ito, ginamit na ng maliit na pos ang magnanakaw ang maikling itim na talam upang dumaan sa isang kristal na bato. Walang sino man ang makakadetect nito maliban kung aktibong ginamit ng isang demigod ang kanilang divine sense upang makadama sa pamamagitan ng bato. Gayunpaman, mayroon lamang 2 demigods ang naroroon, at sila ay nakikipaglaban sa isa't isa sa hangin, kaya imposible para sa kanila na mahanap ang maliit na posang magnanakaw na nakatago sa isang random na bato. Ang maliit na posang magnanakaw ay pagod matapos makuha ang maikling itim na talam, ngunit ito ay tuwang-tuwa rin. Lumingon ang tingin nito sa kristal na kulay lila at dugo sa ilalim ng mga paa nito. Ding! Shoo! Ang isang pagagos ng madilim na kulay abo ay nagmula sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa habang ginagamit nito ang maikling itim na talam upang hiwain ang kristal at dahan-daang ibunyag ang kristal na kulay lila at dugo. Hindi alam ni Francis kung ano ang kulay lila at dugong kristal, ngunit kung nagustuhan ito ng maliit na pos ang magnanakaw, hindi ito maaaring masama. Ding! Ding! Dahil ang bahagi ng kristal na kulay lila at dugo ay nakatago sa ilalim ng lupa, ang maliit na pos ang magnanakaw ay kailangang maghukay ng malalim. Ang tinig ng Sacred King Earth Ghost ay tumunog sa sandaling ito. Francis, nagsasabi ba ng totoo ang Sacred King Feather Spirit? Ang Sacred King Earth Ghost ay umungal ng malakas. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng labis na kawalan ng kakayahan dahil hindi talaga siya nang ahas na labanan ang Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall, ngunit kailangan niyang tulungan si Francis. Kung si Francis ay papatayin na ng Sacred King Feather Spirit at ng kumpanya, tiyak na ibubunyag niya ang sikreto ng prutas para makabili ng oras. Alam ng Sacred King Earth Ghost na ang isyo ay hindi talaga malaking bagay matapos marinig ang tungkol dito mula sa mga Sacred Kings na ito ng Grand Imperial Hall. Gayunpaman, mararamdaman ng Sacred King Earth Ghost ang pagiging mapagpasyahan ng Sacred King Feather Spirit na patayin si Francis mula sa kanyang boses. Francis, magmadali at humingi ng tawad sa kanila at bigyan sila ng ilang mapagkukunan bilang kabayaran. Pribado ang mensahe ng Sacred King Earth Ghost kay Francis. Gusto lang ng mga Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall ng mukha. Hanggat si Francis ay time na humingi ng tawad sa Sacred King Earth Ghost na sumusuporta sa kanya, ang mga Sacred Kings na ito mula sa Grand Imperial Hall ay maaaring bitawan si Francis. Sacred King Feather Spirit, binigyan na kita ng mukha, pero hindi mo kinuha. Tumigil ang ekspresyon ni Francis bago siya sumagot. Ano? Muntik nang matamba ang Sacred King Earth Ghost. Hindi lang si Francis ang hindi sumunod sa kanyang payo, lalo pa siyang naging cockier. Kasabay nito, naramdaman ng Sacred King Earth Ghost na may mali. Logically speaking, ang pagpapatahimik sa mga taong ito mula sa Grand Imperial Hall at pagkuha ng prutas ay ang pinakamahalagang gawain sa ngayon, ngunit tila ayaw ni Francis na lutisin ang kanyang alitan sa kanila. Sacred King Earth Ghost, hindi na bagay na hindi na namin kayo bibigyan ng mukha. Papatayin namin ang walang hiyang magnanakaw na ito. Ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit ay napakasama, at ang mga Sacred Kings at Sacred Lords sa likod niya ay nakaramdam ng kahihiyan. Tingnan natin kung paano mo susubukang makatakas sa pagkakataong ito. Tumawa ng masama ang Sacred King Feather Spirit, at ang 2 pang Sacred Kings ay agad ding tumayo. Inilabas ng 3 Sacred Kings ang mga projection ng kanilang Little Worlds at naging sanhi ng pagkagulo ng espasyo upang maiwasan ni Francis na gamitin ang Misty Spatial World para makatakas. Medyo naiinip na ekspresyon si Francis habang lumulutang siya sa hangin, ngunit ang bahagi ng kanyang isip ay nakatuon pa rin sa maliit na posang magnanakaw. Ang maliit na posang magnanakaw ay nagawang ganap na mahukay ang kristal na kulay lila at may dugo. Ang madilim na pulang linya ay tila kumonekta sa ilalim nito. Agad na pinutol ng munting pos ang magnanakaw ang mga linya gamit ang maikling itim na talam, pagkatapos ay nilamon ang malaking kristal na kulay lila at may kulay na dugo. Boom! Nagsimulang manginig ang buong sukat, at nagsimulang gumalaw ang higanteng baging. Isang nakakatakot na layunin ang pinakawalan kasabay ng pagyanig ng mga baging.
Ang ilang mga eksperto na gumagamit ng layunin na ito upang linangin ay agad na nadama na ang kanilang kamalayan ay naging malabo at nakatulog. Ang kapangyarihan ng Sacred King Feather Spirit at ng kumpanya ay agad ding naputol. Anong nangyayari? Nagulat ang dalawang demigod sa ere. Ang prutas na kanilang pinag-aawayan ay nilikha ng mga baging na ito, at ngayon ay gumagalaw na ang mga baging. May mali. Ang demigod Withered Breath ay may malungkot na ekspresyon. Bam! Sinunog ni demigod Withered Breath ang kanyang Mystic Light Sacred Power at inatake ng buong lakas ang gutay-gutay na kristal. Bam! Basag! Ang kristal sa paligid ng pulang prutas ay agad na nabasag pagkatapos ng ilang pag-atake mula sa demigod Withered Breath. Ang pulang prutas ay naglabas ng nakakapasong layunin na sumunog sa langit at lupa. Kahit na ang mga kaluluwa ng parehong demigods nasaktan. Paano ito posible? Bakit ito madaling masira? Hindi makapaniwala si demigod Withered Breath. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap sa simula at hindi niya masira ang kristal, ngunit ngayon madali itong nabasag. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras para isipin ito. Agad niyang kinuha ang pulang prutas. Boom! Lalong nanginginig ang mga baging nang mapites ang pulang prutas. Sa ibang lugar, inaatake din ni Godfrey ang ilang kristal nang maramdaman niyang humihina ang kristal, at hindi nagtagal ay nahukay niya ang itim na prutas mula sa kristal. Sa parehong sandali ng oras, ang mga eksperto na naghahanap ng mga kayamanan ay nagawang sirain ang kristal ng napakadali at nakuha ang mga kayamanan sa loob. Akmang sasalakayin ng Sacred King Feather Spirit at ng kumpanya si Francis, ngunit nagsimula silang mag-alinlangan dahil ang mga kristal na pader ay tila hindi na masyadong matigas. Mas madaling makuha ang mga kayamanan na nakatago sa loob ng mga dingding. Mabilis. Ang lakas ng kristal ay nabawasan ng husto. Atakihin ang prutas sa mga baging. Ano ang nangyayari? Pakiramdam ko ay unti-unting naglalaho ang banal na kapangyarihang nakatago sa loob ng mga kristal na pader na ito. Nagkagulo habang ang lahat ng mga eksperto ay naging palaisipan. Ang mga ekspresyon ng dalawang demigod na naglalaban sa langit ay nanginginig habang ang bawat isa ay umaatake ng isang patong ng kristal sa ilang prutas sa harapan nila. Pang! Boom! Ang demigod Withered Breath ay nakakuha ng prutas ng napakabilis. Ham! Ang layunin sa loob ng prutas na ito ay mas mahina. Bahagyang natarante si demigod Withered Breath. Sa kabilang banda, nakuha rin ni demigod Arcane Void ang isang prutas, ngunit naramdaman niya na ang prutas na ito ay hindi kasing ganda ng pulang prutas na nakuha ni demigod Withered Breath kanina. Maaaring ang kapangyarihan sa loob ng mga prutas ay nawawala na rin. Sabi ni demigod Withered Breath matapos mag-isip sandali. Ang mga Sacred Lords at Sacred King sa ibaba ay sumunod at nagsimulang salakayin ang mga prutas sa mga baging, ngunit sa susunod na sandali, ang kristal sa paligid ng higanteng pulang baging ay nabasag. Huweng! Ang buong dimensyon ay nanginig habang ang walang limitasyong layunin ay lumabas mula sa mga baging na parang isang hayop. Nagawa pa nitong paikutin ang langit at lupa. Ang mga kaluluwa ng maraming eksperto na nagsisikap na makakuha ng mga prutas ay nabasag mula sa biglaang pagsabog ng layunin. Maging ang dalawang demigod sa langit ay mabilis na umatras at hindi nang ahas na lumapit sa higanteng baging. Tumakbo. Nabuhay muli ang baging na ito. Ang ilan sa mga nasugatang Sacred Lords ay natakot kaya agad silang tumakbo palayo. Whoosh! Ang higanteng baging ay namilipit sa hangin at naglabas ng isang mapanglo na aura habang ang hindi mabilang na mga baging ay tumawid sa sukat. Arg! Isang maagang yugto na Sacred Lord na tumatakas ay natama ng mga nagwawalis na baging at agad na napatay. Boom! Boom! Nagsimulang mabasag at bumagsak ang mga kristal sa itaas. Maging ang panloob na bahagi ng mga kristal na bato ay nagsimulang gumuho na parang malapit ng gumuho. Tumakbo ka. Masyadong nakakatakot ang baging na ito. Whoosh! Whoosh! Ang lahat ng mga eksperto sa dimensyon ay nagsimulang umatras. Pinili din ni Godfrey na umatras matapos makuha ang itim na prutas. Umalis din si Francis sa pag-iisa at mabilis na umalis. Whoosh!
Si Francis ay naging isang Escarlate na kidlat at lumipad patungo sa labasan. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Ang Sacred King Feather Spirit ay may pangit na ekspresyon. Kararating lang nila, at ang lugar na ito ay biglang naging bawal na lugar bago sila makahanap ng anumang kayamanan. Huwag mong hayaang makatakas ang batang iyon. Ang Sacred King Greenlight ay may nakamamatay na ekspresyon. Ang aking prutas. Nag-alinlangan ang Sacred King Earth Ghost, ngunit sa huli, nagpasya siyang umalis. Sa ngayon, maging ang mga demigod ay napilitang umatras. Isa lang siyang sagradong hari, kaya paano siya maglalakas loob na pumasok pa? Sa ibang lugar, ginamit ng maliit na paws ang magnanakaw, na nasa loob pa rin ng kristal na bato, ang maikling itim na talim upang madaling maputol ang malambot na kristal. Whoosh! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay naging madilim na pilak na guhit ng liwanag at sumanib sa hangin. Sa sumunod na sandali, isang itim na ilaw ang kumislap sa tabi ng prutas na inatake ng Sacred King Earth Ghost at pinutol ang kristal. Ang pulang prutas pagkatapos ay nawala. Boom! 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 Lahat ng mga eksperto ay nakatakas sa labas, ngunit wala pang umalis. Ang divine senses ng dalawang demigods ay pumasok sa crystal item at nagsimulang suriin ang sitwasyon sa loob. Gayunpaman, walang nakakita ng isang kulay pilak na kulay abo na liwanag na dumaan sa mga kristal na pader at nakatakas. Weng! Isang manipis na patong ng ginto ang tumakip sa kaliwang mata ni Francis habang sinisiyasat niya ang sitwasyon sa loob. Ang hindi mabilang na mga prutas at baging ay nagsimulang umikot sa hangin at dahan-daang naging transparent bago tuluyang kumupas. Nagsimula ring maglaho ang banal na aura sa loob ng mga dingding. Ang kapangyarihan ng mga sandata at halamang gamot sa loob ng mga kristal ay kumukupas din at bumababa sa mga tuntunin ng kalidad. 1091. Ang kapangyarihan na nawala ay nawala sa ilalim ng lupa. Nakita ng mga mata ni Francis ang lahat. Ang kapangyarihan na napunta sa ilalim ng lupa ay gumagalaw sa mga kristal na pader at patungo sa direksyon sa likod ni Francis. Ang direksyong iyon ay tila ang ulo ng bangkay ng Diyos. Ito ay masyadong kakaiba. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Matapos mabawi ang mga baging sa loob ng higanteng kristal, nawala ang lahat ng enerhiya, kabilang ang lahat ng mga kayamanan sa loob ng mga kristal. Ano ang nag-aalis ng lahat ng kapangyarihang ito? Hindi maisip ni Francis kung ano ang mangyayari pagkatapos magtipon ang lahat ng kapangyarihang ito. Ang aura sa labas ng kristal ay unti-unting nawawala. Sabi ng isang tao, at ang tingin ng lahat ay agad na umiwas sa kristal at nagsimulang suriin ang kanilang paligid. Ang banal na aura at ang Heaven-Earth Yuan Qi sa hangin sa paligid ng kristal ay talagang naglalaho. Kasabay nito, ang kalidad ng mga halamang gamot at kayamanan na natatakan sa loob ng mga kristal ay bumababa rin. Maaaring lahat ng kapangyarihan sa loob ng bangkay ng Diyos ay unti-unting nawawala. Ang tanong na ito ay lumabas sa isipan ng lahat. Kailangan nating kumilos ng mabilis at maghanap ng ilang kayamanan bago mawala ang lahat ng kayamanan sa bangkay ng Diyos. Agad na sinabi ng isang tao na sagradong Panginoon. Ang Sacred Lord na ito ay pinamunuan ng kanyang grupo at umalis. Ang bilis ng pagkawala ng kapangyarihan ay iba sa iba't ibang lugar. Halimbawa, ang kapangyarihan ng lahat ng bagay sa loob ng malaking kristal ay mabilis na naglalaho, ngunit ang bilis ng pagkawala ng enerhiya sa labas ng kristal ay napakabagal. Maaaring hindi pa nagbabago ang ilang lugar. Ang dalawang demigod sa langit ay may malungkot na ekspresyon. Anong nangyari? Bulong ni Demigod Withered Breath. Naniniwala siya na, sa paglaho ng nakakatakot na kapangyarihan, may mangyayari sa lalong madaling panahon. Whoosh! Si Demigod Arcane Void ang una sa dalawa na umalis. Kung tutuusin, sinubukan na niyang pigilan ang Demigod Withered Breath sa loob ng kristal na dimensyon. Ngayon na wala nang natitirang kapalaran, kung ang Demigod Withered Breath ay makikipagtulungan sa iba pang mga eksperto ng tao na naroroon, magdudulot ito ng maraming problema para sa kanya. Pinangunahan ni Demigod Arcane Void ang ilang hindi tao at lumipad sa isang tiyak na direksyon. Halatang nararamdaman niya na ito ang paraan ng pag-agos ng kapangyarihan.
Sa pag-alis ni Demigod Arcane Void, mas maraming hindi tao ang nagpasyang umalis. Ang Sacred King Roaring Sky ay nakatayo doon at nag-alinlangan sandali. Talagang gusto niyang patayin si Francis, ngunit naroon pa rin ang taong demigod, kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng anuman at maaari lamang umalis sa galit. Francis, tayo na rin. Hinikayat ni Godfrey. Nakakuha siya ng isang itim na prutas sa loob at itinuturing na medyo maswerte kumpara sa iba. Saan sa tingin mo pupunta? Ang malamig na harump ng Sacred King Feather Spirit ay tumunog mula sa likuran ni Francis at ng kumpanya. Ibigay mo lahat ng nakuha mo. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred King Greenlight. Mula sa kanilang pananaw, kung hindi dahil sa naroroon si Francis, hindi sana sila naninangil sa kanya, at maaaring nakahanap sila ng ilang kayamanan. Ngayong nawasak na ang higanteng kristal, halatang hindi nila hahayaang umalis si Francis. Ang ilan sa mga Sacred Lords at Sacred King sa malapit na nakakita nito ay agad na umalis. Ano ang ginawa ni Francis para masaktan ang Grand Imperial Hall? 3 Sacred Kings iyon at 4 na Sacred Lords. Nagulat ang ilang Sacred Lords at Sacred Kings. Sa komposisyon ng grupo ng Sacred King Feather Spirit, kahit ang grupo mula sa Sky Suspension Palace ay hindi nang ahas na saktan sila maliban kung sumama sa kanila si Demigod Withered Breath. Kuya Francis, ano ang dapat nating gawin? Si Angelica ay bahagyang naiinip. Bagamat tumaas ang kanyang Mystic Light Sacred Power at Intent, hindi pa niya ito ganap na pinagsama-sama at wala pang pagkakataong manalo. Francis, ayusin natin ang alitan sa pagitan natin. Tumayo rin ang Sacred King Earth Ghost. Siya ay labis na bigo sa hindi pagkuha ng prutas. Kung hindi dahil nasaktan ni Francis ang mga miyembro ng Grand Imperial Hall, pinilit ang Sacred King Earth Ghost na ihinto ang proseso ng pagkuha ng prutas, maaaring nakuha niya ito. Kung ang 3 Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall ay gustong patayin si Francis, ang Sacred King Earth Ghost ay hindi na kailangang matakot na sumali din. Kung ginamit ni Francis ang kanyang replica na God-slaying arrow, hindi ito magiging malaking problema para sa kanila. Kahit na si Francis ay may tunay na God-slaying arrow, hindi niya mailalabas ang buong kapangyarihan nito. Sa pinagsama-samang puwersa ng 4 na Sacred Kings at isang grupo ng mga Sacred Lords, dapat nilang harangan ito. Higit pa rito, ang Sacred King Earth Ghost ay may kasama rin siyang grupo na kinabibilangan ng ilang Sacred Lords mula sa Earth Demon Cult. Sacred King Earth Ghost. Tumigil sandali ang Sacred King Feather Spirit. Ang Sacred King Earth Ghost ay nasa gilid ni Francis sa loob ng higanteng kristal, ngunit ngayon ay lumilipat na siya ng panig. Saglit lang akong nakikipagtulungan sa brat na ito. Ngayong nakalabas na tayo, malinaw na natapos na ang ating pagtutulungan. Isang masama at masamang ngiti ang ipinakita ng Sacred King Earth Ghost, at tumango ang 3 Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall. Mula sa kanilang pananaw, hindi makakatakas si Francis kahit na lumaki siya ng mga pakpak, kaya ang isang dagdag na Sacred King Earth Ghost ay hindi masyadong magagawa sa alinmang paraan. Kahit ang Earth Demon Cult ay kasali. Nabalitaan ko na si Francis ay nagkaroon ng alitan sa Earth Demon Cult noong hinahabol niya ang Sacred Lord Demonic Abyss. Nag-uusap ang ilan sa mga Sacred Lords ng tao habang naghahanda silang panoorin ang palabas. Sinulyapan ni Grand Elder Demigod Withered Breath si Francis, pagkatapos ay pinangunahan ang mga eksperto ng Sky Suspension Palace at umalis. Pumunta sila sa direksyon kung saan nagtitipon ang kapangyarihan sa loob ng bangkay ng Diyos. Bagamat naramdaman ni Demigod Withered Breath na may mali, kailangan niya itong tingnan. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Tumawa at sinabi ng Sacred King Feather Spirit matapos makitang umalis ang grupo ng Sky Suspension Palace. Sa sandaling ito, kaharap ni Francis at ng kumpanya ang 4 na eksperto sa Sacred King at ilang Sacred Lords. Ang kombinasyong ito ay sapat na upang sirain ang isang 3-star superpower sa Continent Zone na medyo madali. Nagbago ang ekspresyon ni Godfrey sa unang pagkakataon. Bagamat magiging dehado sila laban sa 3 Sacred Kings, magagawa pa rin nilang lumaban kung ilalabas nila ang lahat ng kanilang nakatagong baraha.
Gayunpaman, kaharap na nila ngayon ang 4 na Sacred Kings at isang grupo ng Sacred Lords. Maging si Godfrey ay hindi nakaramdam ng labis na pag-asa, ngunit likas pa rin siyang tumingin kay Francis, at nakita niya ang isang kalmadong ekspresyon. Nanginginig ang ekspresyon ni Godfrey. Paano makakakilo si Francis nang napakatahimik sa napakahirap na sitwasyon na parang walang nangyari? Ano pa ba ang nakataas sa kanyang manggas? Nagpapanggap lang siyang kalmado. Tumingin si Sacred King Feather Spirit kay Francis at Venetian. Wenghu. Ang 4 na Sacred Kings ay agad na naglabas ng isang malakas na pag-akyat ng intent na sumanib sa hangin at nakalock kay Francis at kasama. Pinigilan nito si Francis at ang kumpanya mula sa paggamit ng Misty Spatial World upang makatakas. Nagsalita si Francis ng tama nang kumilos ang 4 na Sacred Kings. Nandito na ang katulong ko. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis. Katulong. Natigilan ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit. May katulong si Francis. Sino ang magliligtas sa iyo sa sandaling ito? Nanunuya si Sacred King Greenlight. Mayroong 3 Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall at ang Grand Elder ng Earth Demon Cult na naruroon. Bukod sa Sky Suspension Palace o isang demigod expert, walang sinuman sa Continent Zone ang makakapagligtas kay Francis sa ngayon, at ayon sa kanilang nalalaman, si Francis ay walang kaugnayan sa Sky Suspension Palace o sinumang demigods. Isang gintong figure ang lumipad palabas mula sa isang tiyak na landas sa sandaling ito. Kane. Agad na bumulalas ang Sacred King Feather Spirit, at ang mga ekspresyon ng 3 pang Sacred Kings ay natigilan. Malinaw na narinig na nila ang Kane noon. Tila, siya ang demigod na si Kane ay nabuhay muli. Hindi ko inaasahan na may koneksyon si Francis kay Kane. Hindi simple si Kane. Ang ilan sa mga nanunood na Sacred Lord sa malapit ay natigilan din. Si Kane ay dating demigod, at kahit ang Grand Imperial Hall ay hindi na naisin na masaktan ang isang demigod ng walang dahilan, lalo pa ang 3 Sacred Kings na hindi maaaring kumatawan sa buong Grand Imperial Hall. Siya yun. Nanlamig din si Godfrey. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit kalmado si Francis. Sa hitsura nito, matagal nang nag-message si Francis kay Kane. Sa puntong ito, si Kane ay isa ng sagradong hari, ngunit sa mga tuntunin ng tunay na lakas, marahil siya ang pinakamalakas na sagradong hari sa Lord Dynasty. Kung sasali si Kane sa kanilang grupo, hindi nila kailangang matakot sa mga kaaway sa unahan. Nagpakawala rin ng hininga si Angelica. Sa wakas nandito ka na. Tumingin si Francis kay Kane. Naramdaman ni Francis na nasa malapit na si Kane sa sandaling lumabas sila sa dimensyon ng kristal pagkatapos gamitin ang token. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagmamadaling umalis si Francis. Lahat kayo pwede mag-fuck off. Titingnan ko kung sino ang maglalakas loob na saktan siya. Lumipad si Kane at agad na naglabas ng malakas na pisikal na puwersa. Ang mga layunin ng 4 na sagradong hari ay agad na nagkalat. Senior Kane, ako ay isang elder ng Grand Imperial Hall. Bina-blackmail ni Francis ang Grand Imperial Hall at pinatay ang ika-13 prinsipe. Ang Sacred King Feather Spirit ay nagpahayag ng isang magalang na ekspresyon habang nagsimula siyang magpaliwanag. Bakit ba ang dami mong kalokohan? Hindi mo ba narinig na sinabihan kita na lumayo ka? Si Kane ay umungal ng walang pasensya, at ang mga ekspresyon ng 4 na sagradong hari ay naging pangit. Bagamat si Kane ay isang sagradong hari tulad nila, ang pressure na kasalukuyang ibinibigay ni Kane sa kanila ay napakalakas. Tumigil sandali si Francis. Nakaramdam siya ng kakaiba habang nakatingin sa naiinip na si Kane. Noong una ay naisip niya na tutulungan lamang siya ni Kane na harapin ang panganib, ngunit dito ay sinisigawan niya ang isang grupo ng mga Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall at hindi man lang sila binibigyan ng anumang mukha para sa kanyang kapakanan. Habang nagmumuni-muni si Francis, isa pang figure ang lumipad palabas sa landas na pinanggalingan ni Kane. Boom! Isang nakakatakot na layunin ang naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa, at ang puso ng lahat ng mga dalubhasang naruroon ay bumagsak nang maramdaman nilang ang kanilang mga bloodline at ang sagradong kapangyarihan ay pinigilan.
Isang hindi taong demigod. Bulalas ng isang sagradong Panginoon sa malapit. Cain, saan sa tingin mo tatakbo ka? Ang hindi tao na demigod ay umungal, na naging sanhi ng pagyanig ng Heaven Earth Yuan Chi. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nanigas ng ilang sandali matapos makita si Francis sa tabi ni Cain, pagkatapos ay nagsimula siyang umungol sa pagtawa. Siguro ikaw si Francis. Ang hindi tao na demigod na ito ay tumingin kay Francis na may layuning pumatay. Demigod ferocity. Nanlalaki ang mga mata ni Francis habang nilunok niya ang kanyang dere. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit si Cain ay kumikilos ng walang pasensya. Hinahabol siya ng isang demigod. Gayunpaman, ang talagang ikinadismaya ni Francis ay ang demigod na humahabol kay Cain ay ang demigod ferocity. Kung alam ni Francis na ganito ang kaso, tumakas na lang sana siya kasama sina Godfrey at Angelica pagkatapos lumabas sa kristal. Ngayon, ang panganib sa harap nila ay mas malala pa. 1092. Siguro ikaw si Francis. Ang hindi tao na demigod ay tumingin kay Francis na may layuning pumatay, ngunit hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw dahil maraming mga eksperto sa tao ang naruroon. Kilala rin niya ang mga Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall. Kung ang lahat ng mga dalubhasang tao na ito ay magsasama-sama, ang demigod ferocity ay walang magagawa kina Francis at Cain, at kailangan na niyang umalis. Pagkatapos ng lahat, ang isang demigod ay isang napakalakas na Sacred King. Ang pagkakaiba lang ay nahawakan nila ang domain ng divine power o na ang kanilang layunin ay umabot sa antas ng isang tunay na Diyos. Francis, may away ka sa demigod ferocity. Huminto si Cain bago tumingin kay Francis. Cain, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng anumang mga gantimpala sa pagkakataong ito. Sinabi ni Francis sa malamig na paraan. Nadama ni Cain ang labis na kawalan ng kakayahan. Hindi niya alam na mangyayari ito. Bagamat si Cain ay nakakuha ng maraming kayamanan sa loob ng bangkay ng Diyos, wala ni isa sa mga ito ang nakalutas sa kanyang problema sa pagiging isang Diyos, kaya lubhang kailangan ni Cain ang mga mapagkukunan na mayroon si Francis. Nadama ng mga taong Sacred Lord na malapit na ang sitwasyon at nagsimulang magtipon. Tanging ang mga Sacred Kings lamang ang makakalaban sa hindi taong demigod na ito, ngunit sa kabutihang palad, mayroong ilang mga tao na Sacred Kings na naroroon, at 3 sa kanila ay mula sa Grand Imperial Hall. Sa makatuwid, halos lahat ng mga tao na Sacred Lords ay nagsimulang magtipon patungo sa grupo ng Grand Imperial Hall upang humingi ng proteksyon. Nagsimulang mag-isip ang 3 Sacred Kings at Sacred King Earth Ghost sa harap ni Francis. Malinaw nilang masasabi na ang demigod ferocity ay nagkaroon ng alitan kay Francis, ngunit dahil lahat sila ay tao, dapat silang magsama-sama at labanan ang demigod ferocity ng sama-sama. Gayunpaman, kung gagawin nila iyon, nangangahulugan ito ng pagtulong kay Francis. Higit pa rito, pagkatapos tulungan si Francis na alisin ang panganib, hindi sila maglalakas loob na kumilos laban sa kanya. Umalis. Pinangunahan ng Sacred King Feather Spirit ang grupo at nagsimulang lumayo kay Francis. May alitan ng Grand Imperial Hall kay Francis. Binabalak nilang isuko siya. So ano? Hanggat mabubuhay tayo, okay na ang lahat. Iyan ay isang hindi tao na demigod. Kailangan nating umasa sa kapangyarihan ng Grand Imperial Hall. Malinaw na alam ng kalapit na mga Sacred Lords kung ano ang iniisip ng Sacred Kings ng Grand Imperial Hall. Bagamat naisip nila na ang mga tao ay dapat magsama-sama sa sandaling ito at lumaban sa mga hindi tao, hindi sila nang ahas na sabihin iyon sa mga Sacred Kings ng Grand Imperial Hall. Hehe, alam talaga ng Grand Imperial Hall kung ano ang makakabuti para sa kanila. Tumawa ng nakakatakot si demigod ferocity. Pagdating niya, masasabi niyang may problema sa pagitan ni Francis at ng mga eksperto ng Grand Imperial Hall. Gayunpaman, mula sa hitsura nito, ang problemang ito ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Sa kritikal na sandali, ang Grand Imperial Hall ay talagang sumuko kay Francis at sa kumpanya. Kayong dalawa ay maaaring mamatay. Biglang humakbang si demigod ferocity. Boom!
Nayanig ang langit at lupa nang magsimulang umikot ang walang limitasyong intent, at isang nakakatakot na tipak ng divine power ang sumabog sa hangin. Agad na dumating ang demigod ferocity bago sina Kane at Francis at nagpakawala ng mapangwasak na presyon laban sa kanila. Bam! Ang gintong liwanag ay kumislap sa paligid ng katawan ni Kane habang ang misteryosong gininto ang mga anting-anting ay nagliliwanag ng nakakatakot na pisikal na kapangyarihan na pumuno sa kalangitan. Si Angelica at Godfrey ay hindi katugma ni demigod ferocity. Bagamat wala silang pressure at aura, para silang nasa latian habang dinudurog ng bundok. Napakahirap para sa kanila na huminga. Ito ay isang demigod expert. Inactivate ni Francis ang bloodline ng Blood Devil Son at ang Sacred Lightning Body habang halos hindi siya makapagsalita. Kahit na ang trio ay gumawa ng mga pagpapabuti sa loob ng kristal na dimensyon, iyon ay sa mga tuntunin lamang ng layunin. Napakaliit pa rin ang pakiramdam nila laban sa pressure ng isang demigod. Tumakbo. Agad na sinabi ni Francis. Weng. Dalawang kapangyarihan ang kumalat mula sa likod ni Francis. Ang isa ay itim at magulo habang ang isa naman ay kulay ube at malalim. Ginamit ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang dalawang Little World Projection para labanan ang pressure ng demigod na ito. Malinaw na alam ni Angelica na ang demigod ferocity ay tina-target lamang sina Kane at Francis, ngunit hindi niya iiwan si Francis. Hu! Nagsimulang mag-apoy ang katawan ni Angelica, at tila siya ay naging isang bulalakaw na nagpalipat-lipat sa Heaven-Earth Yuan Chi sa malapit. Shit! Pakiramdam ni Godfrey ay walang magawa. Bagamat ang mga target ni demigod ferocity ay sina Kane at Francis lamang, hindi siya maaaring humiwalay kay Francis kung hindi ay haharapin niya ang mga eksperto mula sa Grand Imperial Hall ng mag-isa. Weng! Isang magulong purple na divine light din ang lumabas mula sa katawan ni Godfrey. Ang trio ay naglabas ng kabuoang 4 na Little World Projection. Ang kapangyarihan ay sapat na upang mapa-address ang mga nakatatandang eksperto sa Sacred King. Boom! Ang bahagi ng layunin ng demigod ferocity ay itinulak ng 4 na makapangyarihang munting mundo na ito, at agad na gumana ang pakiramdam ni Kane habang kaharap niya si demigod ferocity sa harapan. Sky Silang Palm. Pinaandar ni Kane ang kanyang pisikal na lakas at dahan-daang inilabas ang ilang dosenang palad. Hu! Hu! Ang ilang dosenang gininto ang palad ay nagsanib sa langit at lupa at tila ganap na naglaho, ngunit sa katotohanan, ang kapangyarihan ng teknik ng palad na ito ay tumama sa hindi nakikitang layunin ng demigod ferocity at tinatakan ang bahagi ng kapangyarihan nito. Kasabay nito, pinutol din nito ang koneksyon sa pagitan ng demigod ferocity at ng kanyang layunin. Pumunta ka. Sinundan ni Kane si Francis at ang kumpanya at sinubukang tumakas gamit ang pagkakataong ito. Wala sa inyo ang dapat maglakas loob na mag-isip tungkol sa pagtakas sa pagkakataong ito. Bahagyang nagulat si demigod ferocity. Ang pinagsamang puwersa ng 4 na ito ay talagang hamarang sa kanyang layunin. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil hindi tinulungan ng ibang tao si Kane o Francis. Nangangahulugan ito na maaari niyang patayin sina Kane at Francis habang inililigtas ang Sacred Lord myriad forms ng sabay. Ang iba pang mga Sacred Lords ay natulala pa rin pagkatapos umalis sina Kane, Francis, at demigod ferocity. Kaya talaga nilang lumaban sa isang demigod. Gulat na bulalas ng isang tao. Sa katunayan, si Kane at ang 3 Sacred Lords ay nakatakas lang mula sa isang demigod. Dahil lang kay Kane. Si Kane ay dating demigod mismo. Ang isang maagang yugto ng Sacred Lord ay tila hindi ito nakakagulat. Napakahalaga ng papel ni Kane sa kanilang pagtakas. Napakalakas ng layunin ni Kane, ngunit medyo off pa rin ito kumpara sa isang demigod. Gayunpaman, kahit na mahina ang kapangyarihan ni Francis at ng kumpanya, pinayagan nito si Kane na huminga at palabasan ang Sky Silang Palm. Hindi ako naniniwala na makakaligtas sila sa pagtugis ng isang demigod. Ang Sacred King Feather Spirit ay nagalit. Nakaramdam lang siya ng ayaw na si Francis ay hindi mamamatay sa sarili niyang mga kamay. Aalis na ako.
Bahagyang nabahala ang Sacred King Earth Ghost at nakipaghiwalay sa Sacred Kings ng Grand Imperial Hall. Noong una ay naisip niya na, pagkatapos makipagtambal sa Grand Imperial Hall, tiyak na mapapatay niya si Francis, ngunit isang kakaibang aksidente ang nangyari. Bagamat naisip din niya na si Francis ay tiyak na papatayin ng demigod, ang Sacred King Earth Ghost ay nabahala na hindi niya personal na makumpirma ang pagkamatay ni Francis. Si Francis, Kane, at ang kumpanya ay nagmamadali sa mga pathway ng Crystal Maze. Kane, bawiin mo. Direktang sabi ni Francis. Gusto talagang sampay ni Kane si Francis, ngunit magagawa lang niya ang hinihiling. Sa apat na naroroon, siya lang ang makakapigil sa mga pag-atake ng demigod sa likod nila. Nalaman din ni Kane na mabilis na lumalakas si Francis at ang kumpanya. Kung magkakasama silang apat, maaari nilang harangan ang demigod ferocity, ngunit kung sino man sa tatlo ang namatay, magiging masama ang sitwasyon. Sa makatuwid, kinailangan ni Kane na tumalikod upang hindi ito mangyari. Sky Ferocity Blast. Ang Mystic Light Sacred Power na naglalaman ng tipak ng Divine Power ay lumabas mula sa katawan ni Demigod Ferocity. Boom! Lumitaw sa paligid niya ang imahe ng isang dark brown na elepante. Ang higanting elepante ay umungal at nagpakawala ng isang putok na dumaan sa mental at pisikal na sukat. Boom! 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 Ang nakakatakot na pagsabog ay nag-iwan ng isang linya ng mga bitek sa masikip na kristal na mga landas. Sky Ceiling 18 Palms. Umungol si Kane habang ganap niyang pinakawalan ang kanyang bloodline power. Hu! Hu! Bumungad sa kanyang katawan ang gintong liwanag. Nagsanib ang kanyang kaluluwa at demigod intent habang pinakawalan niya ang 18 ginintoang palad na tumulak patungo sa alon ng pagkawasak. Fucking Kane. Hindi napigilan ni Demigod Ferocity na sampay nang maramdaman niyang nagsimulang humina ang lakas ng kanyang pag-atake. Gagamitin ni Kane ang malalim na pamamaraan na ito sa bawat oras upang pahinain ang pag-atake bago gamitin ang kanyang malakas na katawan, layunin, at mga diskarte sa pagtatanggol na sikreto upang harangan ang pag-atake ng direkta. Kung hindi yun ang kaso, matagal nang pinatay si Kane. Boom! Nagawa ni Kane na harapin ang pag-atake ni Demigod Ferocity matapos itong pahinay ng kanyang Sky Ceiling Palm at ng Little Worlds ni Francis at ng kumpanya. Munting pas ang magnanakaw. Nagsimulang makipag-usap si Francis sa maliit na pas ang magnanakaw na nakatago sa Misty Spatial World. Nakita ni Francis kung gaano kalakas ang maikling itim na talam. Madali nitong maputol ang mga kristal na kahit na ang mga demigod ay hindi kayang sirain. Kaya, tiyak na may kapangyarihan itong pumatay ng demigod. Ang munting pas ang magnanakaw ay agad na ikinaway ang mga paa at umiling. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumenyas na naubos na nito ang labis na enerhiya at hindi niya magamit ang kapangyarihan ng maikling itim na talam. Kasabay nito, tinanggihan din nito ang pag-abot ng maikling itim na talam. Pakiramdam ni Francis ay walang magawa, ngunit ayon sa kanyang mga inspection, ang maliit na pas ang magnanakaw ay talagang nanghihina. Parang hindi naman ito nagsisinungaling sa kanya. Weng boom! Boom! Habang naharang ang mga pag-atake mula kay Demigod Ferocity, hindi nagtagal ay nahabol ni Demigod Ferocity dahil mas mabilis siya kaysa sa kanila. Sabay tayong lumusab at pilitin siyang bumalik. Agad na sinabi ni Francis. Atake ng demigod. Bahagyang nanginig ang mga puso ni na Godfrey at Angelica, at nakaramdam sila ng pananabik. Sky nanginginig na kamao. Tumawa si Kane habang pinapagana niya ang kanyang physical strength bloodline. Siya condensed walang limitasyong kapangyarihan sa kanyang mga kamao at suntok out. Isang bola ng naglalagablab na gininto ang liwanag na nagradiated ng isang puwersang nanginginig sa langit na bumaril patungo sa Demigod Ferocity. Evil Demon Chaotic Sky. Espiritual na kaluwalhatian lila liwanag. Ginamit din ni na Godfrey at Angelica ang kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan. Sky Destroying Sacred Lightning Palm. Pinagsanib ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang Little World of Wind Lightning at ang kanyang Physical Force Lightning Domain sa kanyang mga palad at nagpakawala ng isang bolt ng materialized Scarlet Golden Lightning.
Pinakondense ni Francis ang pag-atake na ito sa maximum para hindi ito tumama sa mga pader. Naglakas loob ka bang lumaban? Nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Demigod Ferocity. Whoosh! Isang higanteng gutay-gutay na madilim na pulang palakol ang lumitaw sa kamay ni Demigod Ferocity. Bagamat punit-punit ay nagbigay ito ng mabangis na aura. Sky Ferocity Slash. Bahagyang nagalit si Demigod Ferocity habang nilalaslas niya ang sandata sa kanyang kamay. Agad na sinira ng mga arko ng pulang ilaw ang mga pag-ataking dumarating sa kanya. Noong una ay naisip niya na madali niyang mapatay si Francis, na nasa unang bahagi pa lamang ng Mystic Light Realm, ngunit may dalawang kapantay si Francis, at ang lakas ng trio ay lumampas sa kanyang inaasahan. Dagdag pa kay Kane, sila ay talagang medyo magulo. 1093. Hinawakan ni Demigod Ferocity ang kanyang punit-punit na palakol at dinurog ang mga atake ng kanyang mga kalaban. Ang kanyang higanting palakol ay isang substandard na sandata ng Diyos, ngunit ito ay nasira at hindi kasing lakas na maaaring mangyari. Gayunpaman, kahit na ito ang kaso, ang kapangyarihan ng higanting madilim na pulang palakol na ito ay nalampasan ang mga sandata na nasa antas ng langit. Sky Ceiling 18 Palms. Ginamit muli ni Kane ang pamamaraang ito gamit ang pagkakataong ito. Whoosh! Whoosh! Ang gintong liwanag ay kumislap sa paligid ng kanyang katawan habang pinakawalan niya ang Demigod Intent sa loob ng kanyang katawan at itinulak ang 18 Golden Palm Phantom sa paligid ng Demigod Ferocity. Kahit na ang pamamaraan ni Kane ay hindi nagawang talagang banta ang Demigod Ferocity, maaari itong paghigpitin siya. Ginamit ni Francis, Kane, at kumpanya ang pagkakataong ito para lumipad. Upang mapabilis ang kanilang bilis, ipinatawag ni Francis ang Sacred Lord Myriad Forms. Maraming anyo ng mundo ng Wind Lightning. Agad na binago ng mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms ang kapaligiran at binigyan si Francis ng walang katapusang kapangyarihan ng purong Wind Lightning. Hu! Ang Scarlet Wings of Lightning ni Francis ay kumikislap na may mas maliwanag na liwanag habang ang kanyang bilis ay agad na downable, at nakatakas siya kasama sina Godfrey at Angelica. Ang layunin ni Kane ay napakalakas, kaya hindi siya mas mabagal kaysa kay Francis. Kaya ganyan. Nakontrol mo ang Sacred Lord Myriad Forms. Masasabi ni Kane na ginamit ni Francis ang Dark Heart Seal para kontrolin ang Sacred Lord Myriad Forms. Pagkatapos ng lahat, minsan na rin siyang kontrolado ni Francis. Ang lahi ng mga elepante ay talagang nagbigay ng malaking kahalagahan sa talento at bloodline ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang dahilan kung bakit hinahabol ni Demigod Ferocity si Francis ay para iligtas ang Sacred Lord Myriad Forms. How dare you use Myriad Forms? Ang Demigod Ferocity ay umungal sa galit nang makita niya ito, na naging sanhi ng pagyanig ng mga kristal na pader sa malapit. Divine Light Speed. Ikinaway ni Demigod Ferocity ang kanyang mga kamay, at ang mga tipak ng Divine Power ay pumalibot sa kanyang katawan. Whoosh! Binaliwala ng Demigod Ferocity ang lahat ng paglaban matapos masakop ng banal na liwanag. Para siyang sinag ng liwanag habang mabilis na gumagalaw sa Crystal Maze. Sky Ceiling 18 Palms. Si Kane ay muling nagpakawala ng isang bungkos ng kalahating transparent na gininto ang palad, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito masyadong epektibo nang lumapag sila laban sa Demigod Ferocity. Kane, mamatay ka! Itinaas ni Demigod Ferocity ang sinaunang gutay-gutay na palakol sa kanyang kamay at ipinadala ang isang surge ng Mystic Light Sacred Power at Divine Power papunta dito habang pinuputol niya ang isang sinag ng madilim na pulang ilaw. Boom! Isang butas ang lumitaw sa kristal na kisame. Nayanig din ang kalapit na mga kristal na dingding habang ang sinag ng madilim na pulang ilaw ay lumitaw sa harap ng grupo. Hindi maganda ang pag-atake ni Demigod Ferocity ng buong lakas ngayon. Naramdaman ni Francis ang isang nakakatakot na puwersa na maaaring sirain ang langit at lupa bago pa man dumating ang pag-atake ni Demigod Ferocity. Isang nakakatusok na sensasyon ang bumalot sa kanyang katawan. Ang pag-atake ni Demigod Ferocity ay naglalaman ng malaking halaga ng divine power. Kakaiba rin ang maitim na pulang palakol sa kanyang mga kamay.
Matandang undead, balang araw ay makakabawi ako sa ranggo ng demigod. Nakaramdam din si Kane ng panganib sa buhay o kamatayan. Weng! Isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa katawan ni Kane at sumanib sa isang lumang gray na wrist guard sa kanyang kaliwang braso. Chaos Sky Protection. Agad na tumayo si Kane habang ang wrist guard sa kanyang kaliwang braso ay nagpakawala ng liwanag ng ginto at puting liwanag. Whoosh! 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 Isang white and gold whirlpool ang dahan-daang lumitaw sa paligid ng katawan ni Kane. Kumurap ito ng hindi mabilang na mga anting-anting at tinaboy ang lahat ng kalapit na kapangyarihan. Bam! Ang pag-atake ni Demigod Ferocity ay lumikha ng isang malakas na kalabog ng dumaong ito sa gold and white barrier sa paligid ng Kane. Weng Shua! Ang gold and white barrier sa paligid ng Kane ay nagsimulang mabilis na umikot at idirekta ang napakalaking enerhiya mula sa kapangyarihan ng Demigod Ferocity. Gayunpaman, ang pag-atake ni Demigod Ferocity ay napakalakas. Ang ginto at puting liwanag na umiikot sa paligid ng Kane ay nagsimulang bumagal, na parang ito ay hihinto sa paggalaw. Substandard na item ng Diyos. Tinitigan ni Demigod Ferocity ang wrist guard ni Kane, at ang kasakiman ay sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat ito ay, lamang, isang substandard na bagay ng Diyos, tanging ang banal na kapangyarihan lamang ang makapagpapalabas ng buong potensyal nito. Si Kane ay isa pa ring Sacred King, kaya hindi niya magagamit ang anumang divine power maliban kung ito ay isang emergency. Sky Ferocity Slash. Isang madilim na pulang alon muli ang pinakawala ng Demigod Ferocity. Gusto niya talaga ang substandard na god item ni Kane. Sa sandaling ito, lumitaw si Godfrey sa likod ni Kane habang may hawak na berdeng tansong kalasag na may nakaukit na hayop. Si Godfrey ay nagpalipat-lipat ng tipak ng kanyang evil power sa Golden Punchy Eld. Weng Boom! Ang mga dagindong ay tumunog mula sa berdeng tansong kalasag habang ang ulo ng isang halimaw ay nabuo at binalot ang ginto at puting liwanag sa paligid ng Kane. Boom! Ang pag-atake ni Demigod Ferocity ay pinahina ng defensive na substandard na god item ni Godfrey, pagkatapos ay ganap na hinarang ng wrist guard ni Kane. Isa pang substandard na item ng Diyos. Nayanig ang puso ni Demigod Ferocity, at siya ay natigilan. Siya ay isang demigod at mayroon lamang isang punit-punit na substandard na sandata ng Diyos, ngunit ang Sacred King at late stage na Sacred Lord sa harap niya ay naglabas ng isang defensive substandard na god item. Ito ay makatwiran para sa dalawang substandard na item ng Diyos upang ihinto ang kanyang pag-atake. Hindi ka makakatakas kahit na mayroon kang substandard na mga item ng Diyos. Ang Demigod Ferocity ay pumasok sa isang siklab ng galit. Hanggat kaya niyang patayin ang dalawang ito, makakakuha siya ng dalawang substandard na item ng Diyos. Tanging ang banal na kapangyarihan ang ganap na makapagpapalabas ng potensyal ng mga substandard na bagay ng Diyos. Ang banal na kapangyarihan na magagamit ni na Godfrey at Kane ay limitado, kaya malinaw na hindi nila magagamit magpakailanman ang kanilang substandard na mga item ng Diyos. Kaya, kahit na mayroon silang substandard na mga item ng Diyos, ang magagawa lang nila ay magpumiglas ng kaunti pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tumatagos na liwanag ang dumaan sa katawan ni Demigod Ferocity at nagpanginig sa kanyang kaluluwa. Ano? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Demigod Ferocity habang nakatingin siya sa likod ni na Godfrey at Kane kay Francis. Beng whoosh! Isang higanting maitim na gininto ang palaso na tila kayang tumago sa lahat ng bagay na nakatutok sa kanya. Nagawa ni Kane at Godfrey na iwasan ang replika na pag-atake ng God-slaying arrow dahil binalaan sila ni Francis noon pa man. Boom! Ang replika na God-slaying arrow ay ganap na dumapo sa katawan ni Demigod Ferocity at nagpakawala ng nakakatakot na bagyo ng destruction at God Tribulation Lightning. Pumunta ka! Umungol si Francis. Hindi niya inaasahan na ang replika na God-slaying arrow ay makakagawa ng malaking pinsala sa Demigod Ferocity. Francis, hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong nakatagong card. Nakangiting sabi ni Kane.
Kailangang malaman ng isang tao na si Francis ay nasa mga unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ngunit ang kapangyarihan ng araw na iyon ay sapat na upang patayin ang mga huling yugto ng Sacred Lords at mapinsala ang mga Sacred Kings. Ang nasabing nakatagong card ay isang nakakatakot na hakbang sa pagpatay para sa mga normal na maagang yugto ng Sacred Lords. Walang sinabi si Francis. Ginamit lang niya ang Lightning Wings flying technique habang winalis niya sina Godfrey at Angelica at tumakbo palayo. Sa katotohanan, maaaring gumamit si Francis ng isang tunay na God-slaying arrow o ang Misty Spatial World para makatakas mula sa Demigod Ferocity. Gayunpaman, ang God-slaying arrow ang pinakamalaking killing card ni Francis, kaya hindi niya ito gagamitin hanggang sa huling sandali. Tulad ng para sa Misty Spatial World, ang paggamit nito ay nangangahulugan ng pagbabalik sa pasukan, pag-aaksaya ng maraming oras. Sa ngayon, papunta tayo sa ulo ng bangkay ng Diyos. Maraming tao at hindi tao ang dapat magtipon doon. Sa puntong iyon, hindi dapat manggahas si Demigod Ferocity na gumawa ng anuman sa atin. Sinabi ni Francis sa iba ang kanyang plano. Naramdaman din ni Kay na ang kapangyarihan sa ilang bahagi ng bangkay ng Diyos ay dahan-daang lumilipat patungo sa direksyon ng ulo. Gayunpaman, mayroon pa ring mahabang distansya mula rito hanggang sa ulo ng bangkay ng Diyos. Maaari tayong humingi ng tulong sa mga demigod ng tao kung may makita tayong nasa daan. Nagpatuloy si Francis. Bagamat hindi siya kamag-anak ng alinman sa mga demigod sa Great Gunlord Dynasty, lahat sila ay mga tao at hindi gustong makita si Francis at ang kumpanya na hinahabol ng isang hindi taong demigod. Isang mahinang alon ng ginto ang tumakip sa kaliwang mata ni Francis habang pinagmamasdan niya ang mga dingding sa paligid niya. Ngayong humihina na ang kapangyarihan sa loob ng mga kristal na pader na ito, malinaw na nakikita ni Francis ang mas maraming pader. Gayunpaman, hindi pa rin nakahanap si Francis ng anumang makapangyarihang mga demigod ng tao. Nakahanap siya ng ilang grupo ng tao, ngunit wala sa kanila ang magkakaroon ng lakas ng loob na tulungan siyang labanan ng isang hindi taong demigod. Pinili ni Francis ang mga ruta na iniiwasan ng pinakamaraming di pantaong eksperto hanggat maaari. Boom! Isang nakakatakot na pressure ang muling lumitaw sa likod nila at mabilis na pinalapit si Francis at ang kumpanya. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng bangkay ng Diyos, ang nakakagulat na intent ay nagmula sa isang elder na kulay abo habang ang mga itim na linya ay lumitaw sa kanyang malamlam na mga mata. Katabi niya ang ilang dosenang tao na nakasuot ng itim na damit. Ang mga taong ito na may itim na damit ay may makapangyarihang aura. Mayroon pang ang dalawang sagradong hari. Isang blood crystal yaw spirit ang kumikinang na may gininto ang pulang ilaw at mayroon itong mga pulang ugat. Nakatayo ito sa harap ng ilang dosenang taong nakasuot ng itim. Ang blood crystal yaw spirit ay may hawak na isang nagniningning na ginto at puting perlas na naglalaman ng malalim na gintong anting-anting sa loob nito. Gusto mo itong substandard na god item? Isang sinag ng ginto at puting liwanag ang bumaril mula sa ginto at puting perlas ng blood crystal yaw spirit patungo sa grupo ng mga taong nakasuot ng itim. Sa isang iglap, ang lahat ng taong nakasuot ng itim na damit ay nabasag ng ginto at puting liwanag na nagpapalabas ng banal na aura. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga basag-basag na taong nakasuot ng itim ay nagsimulang magreporma. Ang kaliwang mata ng matanda na nakasuot ng kulay abo ay biglang kumaibot na parang may naramdaman. Francis! Huwag kang mamatay ng maaga. Tumawa ang nakatatandang kulay abo habang nakatingin sa higanteng blood crystal yaw spirit na nasa harapan niya. Sa ibang lugar, sa loob ng isang kristal na kuweba malapit sa ulo ng bangkay ng Diyos, mayroong isang malakristal na pulang lawa. Lumangoy sa loob ng lawa ang mga isda ng yaw at mga halimaw na gawa sa malakristal na pulang tubig. Yaw isda, mamatay. 5 figure na may malamig at nakakatakot na aura ang nakatayo sa paligid ng transparent na malakristal na pulang yaw na isda. Boom! Pinalibutan ng 5 eksperto ng demonic daw ang yawfish at nagpakawalan ng mapangwasak na pag-atake ng demonic daw. Woo! Ang malakristal na pulang yaw na isda ay sumisigaw sa kalungkutan at naglabas ng malakas na alon ng kapangyarihan ng kaluluwa na nagpabagal sa puso ng isang tao.
Naging sanhi din ito ng panginginig ng mga kaluluwa ng mga eksperto ng demonic daw sa malapit. Lumabi ka. Malamig na sabi ng isang matanda na nagliliyab ng demonyo sa likod ng 5. Grand Elder. Elder ikaw hay. Agad na umatras ang 5 eksperto sa demonic daw. 9 Darkness Demonic Light. Ang demigod Cain ay malamig na ngumisi at nagpakawala ng isang sinag ng condensed pitch black divine power. Ang sinag ng itim na liwanag na ito ay nagdala ng nakakatakot na presyon sa tabi nito at tumago sa kalawakan mismo habang tinutuhog nito ang Yawfish. Nanlamig ang puso ng 5 eksperto sa demonic daw nang makita nila ang dugo crystal Yawfish na lumubog pabalik sa lawa. Magalang silang tumingin kay demigod Cain. Pumunta tayo sa ulo ng bangkay ng Diyos. Ang mga mata ni demigod Cain ay kumikinang sa malamig na liwanag. Nakakalungkot na hindi ko nakita si Francis. Sana ay makarating siya sa ulo ng bangkay ng Diyos na buhay. Isang nakamamatay na ngiti ang ipinakita ni demigod Cain. 1094. Si Francis, Cain, at ang kumpanya ay mabilis na dumaan sa isang kristal na landas sa bangkay ng Diyos. Ang pressure mula sa demigod ferocity ay dahan-daang dumurog mula sa likuran. Francis, humahabol siya. Sabi ni Cain sa tono ng pagsubok. Kahit na nagawa nilang harangan ni Godfrey ang mga pag-atake ni demigod ferocity, hindi nila magagamit ang maraming divine power, kaya hindi ito magtatagal. Ang pagiging nasa depensiba sa buong panahon ay walang kabuluhan. Hanggat patuloy silang hinahabol ni demigod ferocity, sila ay papatayin sa huli. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Kung magpapatuloy ito, kailangan niyang gumamit ng isang tunay na God-slaying arrow, ngunit kahit na gawin niya, ito ay makakasakit lamang sa demigod ferocity ng higit. Yung grupo ng tao. Dumaan ang tingin ni Francis sa ilang dosenang kristal na pader at napansin ang isang grupo. Si Francis ay walang anumang koneksyon sa Sacred Kings ng Great Gunlord Dynasty, at ang mga normal na grupo ng Sacred King ay hindi maglalakas loob na tulungan si Francis na labanan ang isang hindi tao na demigod. Gayunpaman, ang pinuno ng grupong ito ay si Grand Elder Darkscreen ng Black Screen Corner. Pakiramdam ni Francis ay malamang natutulungan siya ng Sacred King Darkscreen, at ang Sacred King Darkscreen ay isa sa mas malakas na Sacred Kings tulad ng Sacred King Feather Spirit. Pumunta ka. Bahagyang binago ni Francis ang ruta ng grupo. Grand Elder, ang mga superpower ng parehong Lord Dynasties ay nagtipon sa ulo ng bangkay ng Diyos marahil ay hindi tayo makakakuha ng malaking bahagi. Sabi ng isang elder mula sa grupo ng Black Screen Corner. Walang ganap sa mundo. Sabi ng Sacred King Darkscreen. Ang bahagi ng enerhiya sa bangkay ng Diyos ay patungo sa ulo, kaya tiyak na mayroong isang uri ng lihim na kasangkot. Kung hindi nakuha ng Black Screen Corner ang kapalaran doon, kasalanan ito ng Sacred King Darkscreen. Bukod, ang Black Screen Corner ay isang neutral na kapangyarihan. Hindi sila nakasakit ng anumang puwersa, kaya napakadali para sa kanila na makipagtulungan sa iba pang puwersa. Sa sandaling ito, biglang may naramdaman ang Sacred King Darkscreen at lumingon. Francis. Ang divine sense ng Sacred King Darkscreen ay dumaan sa mga kristal na dingding at nakita ang figure ni Francis. Pinaplano din ni Little Friend Hanford na magtungo sa ulo ng bangkay ng Diyos. Mapaglarong tanong ng Sacred King Darkscreen. Nagulat siya na si Francis ay nakaligtas hanggang ngayon pagkatapos na makapasok sa bangkay ng Diyos, ngunit gusto pa rin ni Francis na pumunta sa ulo ng bangkay ng Diyos. Hindi niya talaga alam ang salitang, kamatayan, di ba? Cain. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred King Darkscreen nang makita niya ang gintong figure sa likod ni Francis. Dalubhasa ang Black Screen Corner sa mga assassinations at intel, kaya malinaw na marami silang alam tungkol sa kasaysayan at background ni Cain. Nahulaan na ng Black Screen Corner na si Francis at Cain ay malalim na magkamag-anak, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay magkasama sa bangkay ng Diyos. Senior Darkscreen, tulungan mo ako. Malakas na sabi ni Francis bago siya dumating. Hanggat nasa kakayahan ko, halatang tutulungan kita. Hinaplos ng Sacred King Darkscreen ang kanyang balbas.
Ano man ang mangyari, binigyan siya ni Francis ng napakamahal na Purifying Blood Sacred Spirit Pills. Kasama rin sa grupo ni Francis ang isang eksperto tulad ni Kane, na nangangahulugang ang kabuuang lakas ng grupo ni Francis ay halos katumbas ng sa kanya, para makapagtulungan sila. Sa sandaling matapos sabihin iyon ng Sacred King Darkscreen, naramdaman ng grupo ng Sacred King Darkscreen ang isang mapanirang pressure na dahan-daang bumaba. Senior Darkscreen, mangyaring tulungan kaming harapin itong hindi taong demigod. Dumating si Francis sa tabi ng Sacred King Darkscreen at tinapos ang kanyang pangungusap. Isang malakas na pagsabog ang tumunog nang lumitaw ang demigod ferocity sa kanilang harapan. Ang kanyang presyon ay parang bundok na dumurog sa lahat, at hindi sila makahinga ng maayos. Ang ilan sa mga mahihinang Sacred Lord sa grupo ng Sacred King Darkscreen ay hindi man lang makatayo. Demigod Ferocity. Bulalas ng isang Sacred Lord mula sa grupo ng Sacred King Darkscreen nang bumagsak siya sa lupa. Maging ang Sacred King Darkscreen ay natulala at sa sobrang pagkabigla. Laking gulat niya na si Francis at ang kumpanya ay buhay pa pagkatapos na habulin ng isang demigod. Kahit nakasama ng grupo ni Francis si Kane, hindi sila dapat magdedepensa laban sa isang demigod. Hihihi. Akala ko nakahanap ka na ng malalakas na katulong pero kumpol lang pala ng langgam. Napatingin si Demigod Ferocity sa grupo ng Black Screen Corner nang may panghahamak. Ang isa sa mga Sacred Lord sa grupo ay hindi man lang napigilan ang kanyang layunin. Tanging Sacred King Darkscreen lang ang medyo pumasok sa kanyang mga mata. Natigilan ang ekspresyon ng Sacred King Darkscreen nang marinig niya ito at nagsalita sa malungkot na tono, "Anong plano mo?" Si Francis at ang kanyang mga kasama ay nakatakas dito kahit na hinabol ng isang demigod. Gayunpaman, ito ay magiging walang kabuluhan maliban kung si Francis at ang kumpanya ay may plano na harangan itong hindi tao na demigod. Si Kane ay dating demigod at ngayon ay nakabawi na sa ranggo ng Sacred King, kaya ang kanyang tunay na kapangyarihan ay talagang napakahusay. Nais ding subukan ng Sacred King Darkscreen na labanan ang isang demigod. Siyempre may plano ako. Bahagyang ngumiti si Francis at naglabas ng ilang itim na array flag. Ang Evil Death Yin Spirit Array ng Nine Darkness Palace. Ang Sacred King Darkscreen ay napakaraming kaalaman at kinilala ang kasaysayan ng array flags ni Francis. Whoosh! 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 Inihagis ni Francis ang tatlo sa mga flags sa Sacred King Darkscreen, Godfrey, at Angelica. Ang Evil Death Yin Spirit Array na ito ang ginamit ng Sacred Lords of Nine Darkness Palace noong sinubukan nilang patayin si Francis kanina, ngunit ang apat na Sacred Lords na nagtangkang patayin si Francis ay napatay sa halip. Kaya, ang kanilang hanay ay halatang naging kay Francis. Kayong lahat, umatras. Agad namang inutusan ng Sacred King Darkscreen ang grupong Black Screen Corner. Ang mga normal na Sacred Lord ay walang silbi sa harap ng isang demigod. Agad na umatras ng ilang milya ang iba pang miyembro ng Black Screen Corner matapos marinig ang sinabi ng kanilang Grand Elder. Pagkatapos ay ipinalibot ni Francis at ng kumpanya ang kanilang Mystic Light Sacred Power at na-activate ang array flag. Hu! Ang apat na itim na hanay ng mga flag pagkatapos ay tumayo sa himpapawid at nasunog gamit ang isang itim na kapangyarihan ng Ghost Daw. Pagkatapos, nagsimulang lumabas ang mga iyak ng mga multo at halimaw na maaaring magpatayo ng balahibo. Sa isang iglap, ang itim na liwanag ay bumaril sa kalangitan na parabang ang array flag ay apat na higanting poste na umabot sa langit. Weng! Isang ilaw na kulay itim at dugo ang tumakip sa lahat sa loob ng ilang milya habang nabuo ang isang itim na naglalagablab na hadlang sa paligid ng Francis, Sacred King Darkscreen, at kumpanya. Kane, responsibilidad mong pigilan ang demigod. Susuportahan ka namin. Agad na sinabi ni Francis. Tanging sina Kane at Sacred King Darkscreen ang aktual na nakapagpigil sa demigod ferocity, at si Kane ay mas malakas kaysa Sacred King Darkscreen. Okay. Agad namang pumayag si Kane. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoon kalalim si Francis. Maaaring pagsamahin ng array ang mga kapangyarihan ng apat na taong ito.
Ang pagpatay sa mga normal na Sacred Kings ay magiging napakadali. Sa sobrang nakakatakot na hanay, hindi imposible para kay Kain na harapin ng direkta ang Demigod Ferocity. Senior Darkscreen, ikaw ang magiging pangunahing controller nitong Evil Death Teen Spirit Array. Sinabi ni Francis sa Sacred King Darkscreen. Ang Evil Death Teen Spirit Array ay isang masamang demonic daw array. Magagamit ng Sacred King Darkscreen ang pinakamaraming kapangyarihan mula rito. Ay activate ang Killing Array. Sabi ni Francis. Malalaman ka agad ng isa kung paano gamitin ang array hanggat pinagsama nila ang kanilang kamalayan dito. Gumamit silang lahat ng mga espesyal na diskarte at ipinatong ang kanilang mga palad sa nagninangas na mga flag ng Black Array. Whoosh! Whoosh! Hindi mabilang na mga halimaw na may nakakatakot na mga ekspresyon ang nagpalawak ng kanilang malagim na puting kuko mula sa kulay itim at dugong dimensyon ng impyerno. Ang mga halimaw na ito ay dahan-daang nagsanib at bumuo ng isang malaking skeletal ghost monster na sumasakop sa karamihan ng array. Gusto mo bang pigilan ako sa kalokohang array na ito? Nagpakita si Demigod Ferocity ng mapanghamak na ekspresyon habang naglalabas siya ng alon ng dark red na kapangyarihan. Sky Silang Palm. Agad na kumilos si Kain at pinahina ang pag-atake ni Demigod Ferocity. Ang grupo ng apat ay nagpalibot sa kanilang Mystic Light Sacred Power sa sobrang galit. Lumakas ang aura ng mga multo sa loob ng hanay habang inabot ng Skeletal Ghost Monster ang malagim nitong puting kuko upang harangan ang madilim na pulang putok. Weng boom! Ang buong hanay ay nanginginig habang ang lahat ng kapangyarihan sa loob nito ay umaakyat sa kalangitan. Ang grupo ng apat ay talagang nagawang harangan ang pag-atake ni Demigod Ferocity. Bagamat nagawa rin nilang pigilan ang pag-atake ni Demigod Ferocity noong nakaraan, ito ay dahil lamang sa kanilang mga substandard na item ng Diyos. Ang Evil Death Teen Spirit Array ay kilala sa mga stalling ability nito, ngunit maaari rin itong maging killing array. Samantala, ang mga may hawak ng array flag ay paprotektahan ng buong array. Narinig na ng Sacred King Darkscreen ang 9 Darkness Palace Array noon. Kung wala kang kahit isang tao, walang silbi ang array na iyon. Nagalit si Demigod Ferocity matapos makitang tumigil ang kanyang pag-atake. Sky Ferocity Slash. Sa pagkakataong ito, hindi inatake ni Demigod Ferocity ang buong hanay. Sa halip, isang tao ang kanyang pinuntirya. Angelica. Mahuhulaan ni Francis kung sino ang sasalakayin ni Demigod Ferocity bago pa niya ito gawin. Weng boom! Boom! Isang higanting putok ng madilim na pulang kapangyarihan ang humampes kay Angelica ng may malakas na momentum. Kahit na si Angelica ay may bloodline ng spiritual na lahi at malakas na depensa, kahit na ang katawan ng isang tao mula sa spiritual na lahi ay maaaring ganap na masira ng banal na kapangyarihan na nakapaloob sa pag-atake ni Demigod Ferocity. Godfrey, pahiram sa akin ng Golden Punchy Eld. Direktang sabi ni Francis. Nag-alinlangan sandali si Godfrey bago ibinigay ang Golden Punchy Eld kay Francis. Sure! Ikinaway ni Francis ang kanyang kaliwang braso, at ang Sacred Lord Myriad Forms ay lumitaw sa posisyon ni Francis upang sakupin ang array flag. Samantala, pinaikot ni Francis ang kanyang mga pakpak ng husto at dumating sa tabi ni Angelica habang hawak ang Golden Punchy Eld. Isang umuusbong na ulo ng hayop ang biglang lumitaw sa langit. Kasabay nito, ang mga kuko ng Skeletal Ghost Monster ay nakipagtulungan sa kapangyarihan ng substandard na God item upang harangan ang pag-atake ni Demigod Ferocity. Sky Shaking Punch. Gamit ang pagkakataong ito, na-activate ni Kain ang kanyang physical strength na bloodline at gumamit ng kaunting divine power habang sumuntok siya. Isang naglalagablab na gintong bola ng liwanag ang nagdulot ng layunin na maaaring yumanig sa langit at lupa habang ito ay bumaril patungo sa Demigod Ferocity. Bam! Nagawa ni Francis na harangan ang pag-atake ni Demigod Ferocity gamit ang substandard na God item at ang kapangyarihan ng Evil Death Teen Spirit Array. Poof! Si Francis ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo habang ang sakit ay dumaloy sa kanyang katawan. Si Francis ay walang divine power, kaya hindi niya nagamit ang tunay na kapangyarihan ng substandard na mga sandata ng Diyos.
Sa kabilang panig, ang pag-atake ni Cain ay dumapo sa demigod ferocity at nagawang itulak ang huli pabalik ng ilang dosenang hakbang papunta sa mga kristal na pader sa likod niya. Kahit na si Cain ay isang sagradong hari lamang, siya ay may mataas na pangunawa at nagawa niyang saktan ng demigod ferocity gamit ang kanyang divine power. Kuya Francis. Sumigaw si Angelica habang lumuluha ang kanyang mga mata. Ayos lang ako. Agad na ginamit ni Francis ang tubig at kahoy ng hangin na kidlat upang pagalingin ang kanyang sarili. Magaling, nagawa naming saktan ang matandang undead na iyon. Si Cain ay nakaramdam ng labis na pagmamayabang. Ang kanyang mga pag-atake sa wakas ay nagawang makapinsala sa demigod ferocity sa unang pagkakataon. Isang mahinang ngiti ang Sacred King Darkscreen. Ang pakikipaglaban sa isang demigod at ang pangangasiwa sa kahit na pinsala sa kanya ay ang kanyang pinakamahusay na record ng labanan sa ngayon sa kanyang buhay. Huminga ng malamig ang iba pang Sacred Lords mula sa black screen corner na nagtatago sa likod habang nanlalaki ang kanilang mga mata. Sa kanilang mga puso, ang mga demigod ay maalamat na pag-iral hindi matatalo. Ngunit ngayon, nagawa ng kanilang Grand Elder na pigilan ang isang hindi tao na demigod at masaktan pa siya. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang gawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.